Exhibit P-1-8-184. Showing to you, Mr. Witness, this exhibit. It is an acknowledgement receipt in the name of Mary Grace Piatos for the amount of 70,000 pesos. Please peruse this document and tell us if this is among the acknowledgement receipts that you said you received and evaluated based on the submissions of the Office of the Vice President. This AR po is among the acknowledgement receipts submitted by the OBP to ICFAO. Before we go to this particular exhibit, in the name of Mary Grace Piatos for 70,000 pesos, tell us, Mr. Witness, ano ba talagang ibig sabihin ng acknowledgement receipt? Well, kapag sinabing acknowledgement, actually wala siyang provision dun sa joint circular, pero ito kasi ay parang proof of na-receive noong payee yung binayad sa kanya. So, acknowledgement receipt, as the name suggests, acknowledges na na-receive. Na-receive niya yung payment from the payor po. So, ina-acknowledge ng isang Mary Grace Piatos na tumanggap siya ng magkano? Based from this acknowledgement receipt po, tumanggap po si Mary Grace Piatos ng 70,000 pesos for the payment of rewards, close and open parenthesis, medicines. Ano, bakit dalawa to? Payment of rewards tsaka medicines. Anong ibig sabihin? Ang binayad sa kanya na reward ay gamot? Hindi ko po ma-determine based on this document alone po, kaya po kami nagpapasubmit ng additional documents. And also, since it is payment of rewards po, hindi rin po enough lang na acknowledgement receipts. Kailangan din pong makomply yung provision noong joint circular as to the payment of rewards. Okay. So, itong Mary Grace Piatos acknowledgement receipt ay sinasabi mo na violation ito ng joint circular. Bakit? Dahil hindi po ito properly supported by document evidencing success po, which is required under 4.8.5 of the joint circular 2015-01. Okay. Incidentally, Mr. Witness, pag merong pangalang Mary Grace Piatos, kayo ba ay nag-i-investigate or kasama ba ng post-audit nyo ang mag-ascertain sino ba itong Mary Grace Piatos? Since what we do po is compliance audit, so ang naging basehan lang po namin ng audit ay kung ano yung nakalagay or piniprescribe ng Joint Circular 2015-01. Pero dun sa Joint Circular naman po kasi, hindi naman nakalagay doon na kailangan tingnan namin yung recipient ng payment. Okay. I will show you another document.